tayo ng paborito nating segment na tikman natin yan hanggang tamaan. Siyempre, special na naman ang panibagong episode natin ito kasi magkakasama na naman tayong iinom online. At ang kasama natin ngayon, walang iba kundi ang isa sa mga pinag-uusapan na bagong-bagong muka o tatak ng alak o gin na madalas nating mabasa o makita sa internet, lalo na yung picture niya. Kasi alam niyo naman, kagaya ng mga naunang episode natin kung saan diniscuss natin na isa ang Philippines sa mga bansa na malalakas uminom ng gin. Wow. And then, so since gin ngayon itong hawak natin, bagong tatak, bagong muka. Kasi alam niyo naman kung ano yung pinakasikat, mga familiar na gin na madalas inumin dito sa bansa natin. Yun na nga, hindi na natin babanggitin kasi para sa kanya yung episode natin na to, di ba? So, ang kasama natin ngayon, walang iba kundi si Don Gin. Ayan, si Don Gin, di ba? Wala akong masyadong alam sa kanya kasi bago pa lang. Nag-research din ako. Wala rin akong makita pa na maaari kong i-share o idagdag na details, information about sa gin na to para sa inyo. Pero nakalagay dito, basahin natin ha. So, Don Gin, 80 proof, nakalagay. So, nakalagay dito, sige, basahin na lang natin. Nakalagay dito, Don Gin, 80 proof, blended gin. Ayan siya. And then, a quality product of the Philippines for domestic sale only. So, gawa rin pala sa atin mismo to. And then, blended and bottled by Oriental Distillery Inc. And then, number 16, P. De La Cruz Street, blah, 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 Quezon City, Manila. So, nabili ko to sa Dali, sa halagang 50 pesos ba? Nakalimutan ko na yung exact price again. Basta nasa ganun lang siya, mura siya. And then, 350 ml. Di ba? May gin ka na. So far, parang mas mura siya dun sa mga competitor, no? Yung ibang gin. Yung dalawa yung sikat na ganito sa atin, di ba? Then bago yan, syempre, shoutout muna natin yung sponsor natin, si Wear That Movie. Itong suot ko ngayon na Backstreet Boys sa damit. Sa kanila galing yan, di ba angas? So, eto yung page nila guys, hanapin nyo lang yan. And then, kung ang hanap nyo is mga iba't ibang damit na ang nakaprint is movie, or mga band, o kung sino mang artist, basta related sa movie. Kasi may mga soundtrack yan, di ba? Kagaya nito, suot ko ngayon Backstreet Boys, even though hindi naman sila artista. Meron silang edition ng shirt, di ba? Doon sa Wear That Movie. Ayan, nakikita nyo yung page nila, di ba? Diyan na lang kayo mag-inquire sa kanila. Sinasabi ko, lahat ng movie, meron sila. Mag-inquire lang kayo sa kanila, okay? Then baka may mga hinahanap din kayong mga artist, mga singer, local man yan, or international. Inquire lang din kayo sa page nila. Sure yan, gagawa nila ng paraan yan. Meron yan. Okay, so bote review na muna tayo. Bote niya, same din ang bote ng gin. So yung bote niya, no, same lang din nung bote nung dalawa pang ibang brand na gin na kilala natin. Ganun na ganun din. Maliit siya, yung 350 ml nga. Then magaspang yung, di ba, yung texture ng bote ng gin di ba? Ayan, magaspang siya. And then kung babasahin natin, parang chinek no? Kasi nakalagay dito yung brand ng isa di ba? Yung mga ginagamit sa mantika, kung check nyo. Pero itong sa kanila, original to kasi ang nakalagay is Oriental Distillery. So talagang product din nila mismo yung bote na pinaglalagyan nitong gin na to. So common siya, same, pareho. Actually, yun na yun din yung itsura ng bote, walang pinagkaiba. Pinagkaiba lang is dito sa crown natin. Crown niya is plain na plain, kulay silver. Ayan, kitang-kita nyo. Then walang print, wala siya nakalagay. As in plain na plain, silver, maganda. Maganda lang dito kasi easy open na to, diba? Hindi mo na kailangan ng pambukas o gamitan ng kutsara, tinidor, diba, para ma-open. Sa kanya, easy open yung ano niya. Teka lang, bago ko buksan. So, ayan siya. Then, ano ba hinihintay natin? Siyempre, tikman na natin yan. Pero bago natin tikman yan, doon muna tayo sa lagi natin pinapaalala para sa mga kabataan na nakakanood sa atin. Kapag bawal muna. Huwag muna. Humanap muna kayo ng ibang pag-aalibangan yung inom sa kanya yan. Okay, so buksan na natin. Tulog pa, diba? Ba't ba ganun lang masyadong amoy? Mas matabang to Wala akong masyadong maamoy
Hindi kagaya nung isang tatak ng gin kapag inamoy mo ganda doon o sininghot mo, di ba? Amoy alcohol talaga, matapang yung amoy niya. Ito hindi siya ganun. Di ba? Kaya ko siyang singgutin pa ng singgutin ng pangit pa yung ganyan. Kaya ko siyang singgutin ng malakas o amoy ng ganun. Kadiretso ng hindi masakit sa ilong. So mukhang mas light siya. Pero tikman din natin, di ba? So salin na natin. Tikman na natin si Don Gin. Ayan siya. Si tapang. Parang mas matapang siya. Talagang gumuhit sa ano ko. So feeling ko mas matapang siya, pero yung amoy niya kasi hindi eh. So iba yung lasa niya, medyo parang mas spicy siya kumpara dun sa isang gin na kilalang kilala natin. Then ano siya, mainit sa katawan. Sabagay, yung isa naman din is mainit din, pero para sa akin mas matapang siya. Kasi even sa lips mo, alam mo yung sa sobrang tapang, di ba may hapdi? Di ba may, alam mo yung sa sobrang tapang yung parang may hapdi. Parang nakakasunog siya, di ba, mainit, ganyan. Kasi ako ganito din talaga ako uminom ng gin. Shot lang ganito sa shot glass ko and then tubig. So kung i-compare siya sa isa, mas matapang itong si Don Gin. Hindi, seryoso. Hindi na sa naninibago o baka sanay na ako inumin yung isa. Mas matapang tong si Don Gin. Isa pa. Babaan natin. Kasi kanina, matapang. Isa pa. Cheers para pala sa episode natin ng Don Gin. Ang bagong-bagong gin sa ating paningin. Sarap. Kung maaring bagong ano to, laging inumin natin pag weekends. Naman dami kong nainom na tubig kasi mas matapang siya. Mas natatapangan ako sa kanya. Pero ewan ko, tingnan din natin yung review ng ibang mga kapwa natin na gumagawa ng review sa mga alak, kung ano naman yung panlasa nila pagdating dito kay Don Gin. Sa akin kasi medyo mas matapang siya ng konti, sige, medyo mas matapang siya dun sa other brand. Kaya sabi ko nga, anong unang shot ko, medyo may pagka-spicy siya, mainit, may anghang, di ba? Medyo may init siya sa labi o sa lips kapag sinat mo siya nung una. And then yung gapang talaga sa lalamunan mo is hard na hard. Talagang masusunog yung lalamunan mo sa init o sa tapang. So yun yung sa akin. Pero wait din natin yung review ng iba kasi, di ba? Iba-iba naman din tayo ng observation pagdating sa mga ganyan. Merong baka mas natatabangan sila, mas matapang. Kasi yung isang brand, feeling ko naman, i-compare ko dun sa isa pang brand, mas light naman siya. Pero ito, para sa akin, siya yung mas matapang doon sa mga tinry natin na yun. So syempre, ano pang hihintay natin, lalo na weekends ngayon, inuman na! Medyo yung weird, no? Kasi nung inamoy ko siya, sabi ko nga, di ba, nung umpisa pa lang, aga ako nag-judge na parang mas light yung amoy niya. So baka mas light yung lasa. Pero nung tinikman ko siya, talagang feeling ko, mas matapang siya. Mas ano siya eh, mas magaspang sa lalamunan, mas mainit. Garay, no? So hindi pala tayo pwede magbase sa amoy lang, di ba? At least may bago tayo natutunan. Reload. Cheers. Pataas. Siyempre, hindi natin ubusin yan. Lulang muna tayo. Ang mainit siya sana.
Cheers. Oh. So, siguro last shot na natin dito. Kukuha na lang ng konti. Magsalin tayo ng last shot pala para dito na matapos yung episode natin. Malakas Don Gin. Sabi ko na umpisa pa lang mas malakas na eh. Dito, syempre kahit may tama na tayo. Syempre bago natin tapusin yung episode natin na to, doon muna tayo sa pamatay nating outro. So, laging tandaan, ang alak ay hindi palakasan. Oras doon ng banding, pagre-relax at tamang kwentuhan. Ang alak, ilalagay sa tiyan at hindi ginagamit pampalakas ng loob sa paggawa ng mga kagaguhan. Pag puro angas at maging responsableng manginunom, cheers para sa episode natin na Don Gin na napakalakas. Ang tapang. Ang tapang. Cheers. Oh. Oo, ganda na lang guys. Ito yung episode natin ng Don Gin. Maging responsableng manginom guys. Peace.